Hello, Ate Maxi. Gusto ko lang i-share yung story namin ng stepdad ko. My name is Alice. I'm from Davao, half American. I am now 22 years old. I have a stepdad. He's a foreigner. He's the second husband of my mother. They have been in a relationship for 8 years. Nung 16 na taong gulang pa lang ako, yung stepdad ko, he's so kind to me and my mother. Hindi ko halos akalain na hahalayin niya ako. Gabi iyon nangyari. Nandito kami sa kaibigan ng mama ko kasi birthday ng anak ng kaibigan niya. May nagsisiyahan, may mga batang naglalaro, at syempre may inuman. Yung stepdad ko nakisali sa inuman nila kasi gusto daw din niyang uminom kasi matagal raw siyang hindi umiinom. At ako naman, nasa sulok lang nagsi-cellphone. My mom naman nandun siya sa mga kakilala niya. Gabi na ngayon, at saka it's too boring here. So I decided to talk to my mom and tell her na uuwi na kami. At umuwi na nga kami. And my dad lasing na siya, kaya pinatulog na siya ni mom sa room nila. Nandito na ako sa room ko and I decided to take a shower, kasi ang baho ko na. Pagkatapos kong maligo, humiga na ako sa bed ko, at natulog na. Parang may kamay na humahaplos sa legs ko. Nakapunta ang kamay na yun sa ilalim ng t-shirt ko at napunta sa ilalim ng shorts ko. Akala ko guni-guni ko lang yon o panaginip lang. Pero noong binuksan ko na ang mga mata ko, totoo nga. May kamay na humahaplos sa akin at nagulat ako nung malaman ko kung sino yon. Yung stepdad ko, siya yung humahaplos sa akin. I don't know what to do. Tatawag ba ako sa pulis o sisigaw para magising si mom? Pero my dad suddenly talked. Sabi niya, "Tatahimik ka ba or papatayin kita?" Siyempre ako naman, tumahimik agad. Ayoko pang mamatay ng maaga, no? May pangarap pa ako. "Dad, stop it!" Pagmamakaawa kong sabi, "Shut up, Alice. We're just having fun here. Mamaya-maya nito masasayahan ka din." Umiiyak ako. I don't like ang mga ginagawa niya. Nanginginig ako sa takot pero alam kong hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Kailangan kong lumaban. Sa sobrang takot at kaba, napasigaw ako ng malakas. "Mama, tulong!" Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at nakita ko si mama halatang nagising siya sa sigaw ko. Sa galit niya, sinugod niya si stepdad at hinampas ito ng malakas. Napasigaw siya sa sakit at mabilis na tumakbo palabas ng bahay, pero hindi siya nakatakas. Narinig ng mga kapitbahay ang ingay at agad na tumawag ng pulis. Dumating ang mga pulis at agad siyang inaresto. Lumapit sa akin si mama, niyakap ako ng mahigpit habang umiiyak. "Pasensya ka na, anak. Hindi ko agad nakita ang tunay niyang ugali." Bulong niya sa akin. Lumipas ang mga araw. Unti-unti akong bumangon mula sa trauma. Sinamahan ako ni mama sa counseling at doon ko natutunang hindi ako nag-iisa. Natutunan kong ipaglaban ang sarili ko at hindi matakot magsalita. Ngayon, masaya na ako. Natutunan kong hindi ako ang may kasalanan at mas lalo kong minahal ang sarili ko. Malaya na ako mula sa bangungot na yon at handa na akong harapin ang magandang kinabukasan na naghihintay sa akin. Yun lang, Ate Maxi, salamat sa pag-share ng story ko.